Maligayang panonood po Karekap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang war action movie na may pamagat na T-34. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga Karekap sa taong 1941 nang salakay ng mga Nazi ang Soviet Union na pinangalanang Operation Barbarossa kung saan malapit nang umabot sa Moscow ang labanan. Ang mga Germans ay nagtagumpay sa kanilang operasyon at ang kanilang mga tangke ay umabante sa frontline. Naging dahilan ito Karekap upang bumaba ang moral ng Red Army dahil ang kanilang mga linya ng supply ay malubhang nahadlangan. Sa kasalukuyan, ang junior lieutenant ng Soviet Army na si Nikolai Eveshkin ay patungo sa Buvo, isang bayan na 35 km lamang ang layo mula sa Moscow. Siya ay nagdadala ng mga supply ng pagkain para sa isang grupo ng mga sundalong Soviet na nagtayo ng temporary camps sa bayan. Si Nikolai ay nag-navigate sa nagyelo na lupain sa isang ramshackle truck na may isang private soldier sa tabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating sila malapit sa isang mileage sign na ginawa upang magbigay ng direksyon sa mga manlalakbay patungo sa mga kalapit na lugar. Inihinto ni Nikolai ang truck at bumaba na may hawak na palakol. Pagkatapos ay pinutol niya ang palatandaan upang subukang maligaw ang kanilang mga kaaway. Biglang lumitaw ang isang tangke ng German Panther sa isang kalapit na burol at agad na nagpaputok sa kanila. Kaya si Nikolai ay bumalik sa truck at mahusay na minamaniobra ang sira-sirang sasakyan upang maiwasang matamaan ang tangke ng kalaban. Ang dalawa ay namamahala upang makatakas sa abot ng kanilang makakaya. Sa wakas ay nakatakas sila dahil sa kaalaman ni Nikolai sa galaw ng mga tangke. Sa ibang lugar Karekap, sa temporary camp sa nayon ng Buvo, si Soviet Captain M ay nag-uulat sa kanyang pinunong opisyal na ang kanyang batalyon ay mayroon na lamang isang tangke na natitira. Si M mismo ay malubhang nasugatan na nag-iiwan sa kanila na walang mag-command sa mga tauhan ng tangke. Gayunpaman, ang commanding officer ay nagsasabi sa kanya na lumaban hanggang sa kanilang huling hininga. Sa kabutihang palad para sa kanya ay dumating si Nikolai sa kampo ng gabing iyon na may dalang pagkain at mahalagang supply. Napagtanto ni M na ang bagong dating ay isang ammunition officer at agad siyang hinirang bilang commander ng tanging natitira na tangke. Ang kanilang misyon ay upang gabayan ang pag-atras ng batalyon ng Soviet Army, pati na rin ang isang mobile na ospital mula sa pagpasok ng pwersang Aliman. Si Nikolai ay itinalaga upang pangasiwaan ang isang nasirang tangke ng T-34 na ang dating commander ay napatay sa labanan. Inaasahan niyang maantala ang pagsulong ng mga Germans sa pamamagitan lamang ng isang tangke at isang maliit na bilang ng mga sumusuporta sa infantry. Sa isang napakatalino na pagpapakita ng pamumuno ay agad na nalaman ni Nikolai ang sitwasyon sa paligid ng kampo. Kinausap niya ang mga sundalong kasama niya sa T-34 at ipinaalam sa kanila ang misyon. Sa una ay tinatawanan ng mga lalaki ang mungkahi na labanan nila ang isang malakas na tropang Aliman na may isang tangke lamang. Gayunpaman, si Nikolai ay isang napakaseryosong tao at hindi pinahihintulutan ang anumang anyo ng kaduwagan. Pinagalitan niya sila dahil sa kanilang katamaran at sinabihan silang suriing mabuti ang bawat bahagi ng tangke. Binalaan din niya ang mga ito na mabigat ang parusa sa kanila kung patuloy silang mag-aasaran. Bago umalis para sa isang strategic meeting, ay inutusan niya silang simulan ang paghahanda ng tangke para sa opensiba at magkarga ng maraming dagdag na bala. Sa sumunod na araw Karekap ay isang mataas na tank official na si Klaus Jaeger at ang kanyang mga tauhan ay nagmamasid sa nayon mula sa likod ng kalapit na linya ng puno. Naniniwala siya na may pinaplano ang mga Russians, ngunit kumpiyansa niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan na sumulong pa rin. Dingid sa kanilang kaalaman, si Nikolai at ang kanyang mga tauhan ay nagplano ng pag-ambush sa platoon ng mga German na tangke. Itinago ng Soviet ang kanilang T-34 sa loob ng haystack at naghihintay ng tamang pagkakataon na umatake. Nang nasahanay na ang mga tangke ng Aliman, ay inutusan ni Jaeger ang kanyang mga tauhan na huminto. Sinisiyasat ng matalinong opisyal ang nayon mula sa malayo gamit ang kanyang binocular at nakita ang isang kanyon na nakatago sa loob ng isang shed. Inutusan niya ang apat sa kanyang mga tangke na sumulong at paputukan ang shed. Ang hindi niya namamalayan ay gawa lamang sa kahoy pala ang kanyon na ito at isang trap na binalak ng kanyang mga kaaway. Sa sandaling iyon Karekap, ang T-34 ay bumaril ng isang armor-piercing shell na sumisira sa dalawang German tank ng sabay-sabay.
Nangangahulugan ito karekap na ang mga Soviet ay kailangan ng harapin ang kanilang mga kaaway sa labas. Inutusan ni Nikolai ang kanyang mga tauhan na imaneho ang kanilang tangke patungo sa isang kamalig sa gilid ng nayon. Ang mga sundalong Aleman ay gumanti sa pamamagitan ng pag-opensa at naghihintay sa T-34 na muling umatake. Gayunpaman, pinabagsak ng Soviet infantry ang mga sundalong Aleman na nagbibigay ng pagkakataon sa T-34 na bumaril. Isang matinding labanan ang sumiklab kung saan nagawa ng mga Soviet na sirain ang 6 na tangke ng kalaban. Sa kasamaang palad ay nagtagumpay si Yager at ang kanyang mga tauhan na habulin ang tangke ni Nikolai at kalaunan ay nagkaroon ng isang 1-on-1 na tunggalian laban sa T-34. Nagpaputok sila sa isa't isa at parehong nasira ang 2 tangke. Kalahati ng mga sundalo ng Russia sa lugar ang napatay nang subukan nilang takasan ang kanilang nasusunog na tangke. Ngunit kahit papaano ay nakalabas si Nikolai sa T-34 at nabunot din ang malubhang nasugatang driver na si Stepan. Nang makita ito, ang isang nasugatan na si Yager ay lumabas sa kanyang tangke at binaril si Nikolai bago mawala ng malay dahil sa kanyang mga pinsala. Sina Nikolai at Stepan ay parehong buhay, ngunit sa lalong madaling panahon ay naging bihag sila ng mga Germans. Pagkatapos ay lumipat ang eksena mga karekap pagkalipas ng 3 taon nang dumating ang isang tren sa concentration camp ng Tega sa Germany at ang mga bilanggo ng digmaan ay pinababa. Malugod na tinanggap ng warden ang mga bilanggo na sarkastikong tinutukoy ang kampo bilang isang resort. Ipinaalala niya sa kanila na ang mga Aleman ay ang kanilang mga pinuno simula ngayon. Pagkatapos ay ipinahayag karekap na si Nikolai ay isang bilanggo sa kampo sa loob ng 3 taon at tumanggi na ibigay ang kanyang pangalan. Sa tulong ng interpreter ng kampo, ang isang bilingual na bilanggo na Russian na nagangalang Anya ay binantaan ng warden na papatayin siya. Inutusan din niya ang kanyang mga tauhan na ilagay si Nikolai sa isang espesyal na unit kung saan siya ay pinahirapan para sa impormasyon tungkol sa kanyang pangalan at ranggo. Pagkalipas ng ilang linggo ay dumating si Yager sa kulungan. Nakuha niya ang pahintulot mula sa warden na mag-recruit ng isang bihasang tauhan ng tangke mula sa mga bihag na Soviet sa kampo. Plano ni Yager na gamitin ang mga bilanggo bilang dummy opponents na makasakay sa tangke na walang dalang bala para sa pagsasanay sa Nazi Panther Division. Kinabukasan ay tiningnan niya ang mga talaan ng kampo at nakilala ang larawan ni Nikolai. Alam na alam niya ang kahusayan ng sundalong ito sa mga tangke at sa gayon ay nag-set up ng isang pulong. Iminungkahi ni Yager kay Nikolai ang ideya ng pagsasanay sa mga sundalong Nazi sa ilalim ng kanyang utos, ngunit tulad ng inaasahan ay nakikita ito ng lalaki bilang isang gawa ng pagkakanulo sa kanyang bansa at tumangging tumulong. Pagkatapos, ang tusong Yager ay nagbanta na papatayin si Anya at sa kalaunan ay napilitan si Nikolai na tanggapin ang alok. Kinabukasan ay napilitan si Nikolai na piliin ang kanyang mga tauhan mula sa iba pang mga bilanggo sa kampo. Pinili niya ang 3 sundalong Soviet na may naunang karanasan sa mga tangke, si Stefan, ang kanyang dating driver, si Yonov, ang dating nagtatrabaho bilang kargador ng bala, at si Volchkov na dating isang tank gunner. Ang grupong ito ng mga bilanggo ay nakatalaga upang ayusin at ihanda ang isang nakuna na tangke ng Soviet na T-34 para sa isang drill sa susunod na linggo. Kasunod nito ay pumasok si Nikolai sa tangke upang tasahin ang panloob na kagamitan, ngunit nang nasa loob na siya ay nakita niya ang isang nakakapangilabot na tanawin ng ilang nabubulok na katawan ng mga sundalong Soviet na napatay habang nakikipaglaban sa mga Nazi. Nanlumo siya nang makita ang mga namatay niyang kasamahan, ngunit biglang may napansin siya. Nakatago sa ilalim ng sahig ang 6 na round ng armor-piercing shell at hand grenades. Mabilis na nakaisip si Nikolai ng isang plano na gamitin ang tangke at ang mga bala nito para makatakas sa lugar. Siya ay lumabas at sinabi kay Yager ang tungkol sa mga bangkay sa loob at kumuha din ng pahintulot na ilibing ang kanyang mga namatay na kasamahan. Binalot ni Nikolai at ng kanyang mga kasamahan ang mga bala kasama ang mga bangkay sa kulay abong tela bago ibinaon ang mga bala at ang mga bangkay sa ilalim ng isang tumpok ng mga bato. Sa paglipas ng mga linggo ay unti-unting pinanumbalik at pinalakas ng mga napiling Soviet ang nakuhang tangke na T-34. Si Nikolai ay lihim na gumagawa ng isang modelong mapa ng buong kampo at sa paligid nito gamit ang isang tumpok ng putik. Pagkatapos ay sinabihan niya ang iba pang mga sundalong Soviet at ipinahayag na mayroon siyang planong tumakas. Sa una, ang driver ng tangke na si Stepan ay tumanggi at itinuro na hindi na sila makakatakas dahil sa napakaraming Germans sa lugar. Gayunpaman, sa huli ay sumang-ayon siya nang ipinaalala sa kanya ni Nikolai na ang tungkulin ng isang sundalo ay lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. Makalipas ang ilang gabi
ay tinawagan ni Yager si Nikolai para sa isang pulong tungkol sa paparating na pagsubok. Ang Aleman na opisyal ay nagbibigay sa kanya ng isang detalyanong paliwanag tungkol sa training ground kung saan ang training ay magaganap. Sinabi rin sa kanya ni Yager kung saan dapat iposisyon ang T-34 sa field. Gayunpaman, iginiit ni Nikolai na siya ang dapat magdesisyon kung saan ilalagay ang T-34 dahil sa ganoong paraan ay kailangang harapin ng mga German trainees ang isang hindi inaasahang senaryo na magpapahusay sa kanilang mga kakayahan sa paggawa ng desisyon sa totoong buhay. Si Yager, na humanga sa plano ni Nikolai sa kanilang nakaraang labanan, ay kaagad na sumang-ayon. Sa sumunod na eksena karekap, sa wakas ay dumating na ang araw ng exercise at inihanda ni Yager ang trainee ng mga sundalong Aleman. Sa kabilang banda, si Nikolai at ang kanyang mga tauhan ay palihim na kinukuha ang mga bala ng tangke mula sa libingan at isinakay ang mga ito sa kanilang tangke. Ang pagsasanay ay malapit nang magsimula at ang unang tangke ng Aleman ay nagsimulang lumapit sa Russian T-34. Habang abala ang lahat, ay pumunta si Anna sa opisina ni Yager para magnakaw ng mapa na nagpapakita ng ligtas na ruta palabas ng lugar. Nagnakaw din siya ng pass na magbibigay daan sa kanya na makalabas ng kampo sa loob ng isang araw. Sa training ground karekap, ang mga tauhan ni Nikolai ay lumikha ng isang smoke screen upang itago ang kanilang mga paggalaw. Naniniwala pa rin ang mga Germans na ang T-34 ay walang armas at bala at hindi handa sa mga pangyayari. Ngunit nang ang T-34 ay nagpaputok ng isang shell at nasira ang unang tangke ng mga trainees, ay natigilan sila. Makalipas ang ilang segundo, ay isa pang shell ang direktang pinaputok sa observation tower. Ang resultang pagsabog ay pumatay sa karamihan ng mga opisyal sa loob, maliban kay Yager at isa pang sundalo na tumalon sa huling segundo. Pagkatapos, ang T-34 ay umabante sa paradahan ng sasakyan sa training ground at kalaunan ay pumunta sa pangunahing gate. Samantala, ginamit ni Anna ang ninakaw na pass at pumunta sa pinakamalapit na hintuan ng bus sa labas lamang ng kampo. Hindi nagtagal, ay kinuha siya ng mga tanker na ikinagulat ng karaniwang mga Aleman na naghihintay sa hintuan. Sa tulong ng ninakaw na mapa, ay nagplano si Nikolai na magtungo sa Czechoslovakia at pabalik sa frontline ng Soviet Army. Pagkaraan ng ilang oras, ay huminto si Nikolai at ang kanyang mga gutom na kasamahan sa isang bayan para humanap ng kinakailangang panggatong, bagong gamit at sariwang pagkain. Ang mga tao sa bayan ay ganap na walang magawa habang pinapanood nila ang mga Soviet na kinukuha ang anumang kailangan nila habang sila ay umaalis. Sa daan ay bigla silang nakatagpo ng blockade na nilagyan ng anti-tank gun. Itinaboy ng mga tauhan ni Nikolai ang tangke sa kalsada at dumiretso sa kakahuyan upang maiwasan ang pag-atake ng Aleman. Halos hindi nila maiwasan ang ilang putok ng baril, ngunit kalaunan ay nakatakas sila sa kagubatan. Samantala, nakatanggap si Yager ng balita na ang mga nakatakas na Russians ay nagawang makatakas sa blockade. Naniniwala siya na sila ay patungo sa border at humihiling ng air support upang suriin ang lugar. Matapos ang pagmamaneho ng ilang oras, ay itinuro ni Stepan na ang tangke ay mag-overheat sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, ay inutusan siya ni Nikolai na dalhin sila sa isang malapit na mountain pass kung saan maaari silang magpalipas ng gabi. Humayo sila sa kakahuyan upang magpahinga pansamantala. Ang mga sundalo ay lumabas mula sa T-34 at pagkatapos ng ilang oras ng nakakapagod na paglalakbay, ay tinatamasan nila ang kanilang kalayaan sa pamamagitan ng pagligo sa isang kalapit na lawa habang si Anya ay naghahanda ng hapunan. Sa ibang lugar karekap, si Yager ay sumakay sa isang double-seater fighter aircraft upang hanapin ang T-34 ni Nikolai. Bagamat hindi niya mahanap ang mga ito, ay nasubaybayan niya ang kanilang tatahakin upang maabot ang Czechoslovakia. Pagbalik niya sa base ng Aleman, ay pinamunuan niya ang 4 na tangke na nagpaplanong tambangan ang mga Soviet sa maliit na bayan ng Kengal na nasa daan patungo sa Czechoslovakia. Sa kagubatan karekap, ay nagdaos si Nikolai ng isang pagpupulong kung saan iminungkahi niyang abandonahin ang tangke at maghiwalay, na naniniwalang mas malaki ang posibilidad na mabuhay sila kung hindi sila magkasama. Gayunpaman, ang mga sundalo ay nagpupumilit na manatili sa kanya at nag-aatubili na umalis sa kanilang tangke. Nang gabing iyon, habang natutulog ang iba pang mga sundalo, ay nag-uusap sina Nikolai at Anya sa kagubatan. Kitang-kita na may romantikong kemika na namumuo sa pagitan nila. Ngunit, ang kanilang sandali ng pagpapalagayang loob ay nagambala ng mahinang tunog ng papalapit ng mga tangke. Bilang isang batikang veterano ng digmaan, ay napagtanto ni Nikolai na ang mga Aleman ay gustong itrap sila.
Kaya sinabihan niya si Anya na maglakad patungong silangan sa kagubatan at hintayin sila malapit sa Clengendale. Kung hindi sila makapunta sa susunod na gabi, ay dapat na umalis si Anya pagsapit ng dilim. Pagkatapos, si Nikolai at ang kanyang mga kasamahan ay nagpaalam sa ngayon. Pagkalipas lamang ng ilang oras, ang T-34 ay pumasok sa bayan ng Clengendale kung saan nakatagpo kaagad nito ang una sa 4 na tangke ng kalaban. Alam ni Volchkov na halos imposible na mabutas ang tangke ng Aleman sa harap ng dulo nito. Sa gayon, ay nakaisip siya ng isang napakatalino na ideya at nagpaputok ng isang shot sa ilalim mismo ng tangke. Ang shield ay dumaan sa semento at tumagos sa ilalim nito. Dahil sa nangyari, ay nalaman ni Yager na nakarating na si Nikolai sa lugar. Sa puntong ito karekap, ay napagtanto ni Nikolai na napapaligiran sila ng natitirang 3 tangke. Ang lahat ng mga ruta ng pagtakas ay naharang, ngunit siya ay nakabuo ng isang mapanganib na plano. Inabot niya kay Volchkov ang isang granada at inutusan siyang gambalain ang isa sa 3 tangke. Mabilis na tumugon, ay kinuha ni Volchkov ang granada at lumabas sa T-34. Nasa panig niya ang swerte habang tinatakpan ng makapal na hamog ang buong bayan. Palihim niyang inabot ang isang tangke ng kalaban at napansin niyang nakabukas ang hatch nito. Sinusuri ng komander ng tangke ng Aleman ang lugar at hindi nakikitang dumating si Volchkov. Itinulak ng lalaki ang komander ng Aleman pabalik sa loob at inihagis ang kanyang granada sa tangke. Pagkatapos ay mabilis niyang isinara ang hatch at naghintay hanggang ang lahat ng nasa loob ay masabugan ng granada. Ito ay sapat na upang maalarma ang 2 pang mga tangke na hindi nakabantay. Ginagamit ni Stepan ang pagkakataong ito at ibinagsak niya ang T-34 sa isang nakapalibot na gusali. Dumating sila sa tabi mismo ng isang tangke ng kaaway at bumaril ng isang armor-piercing shell. Nagawa na nilang sirain ang 2 tangke, ngunit mayroon pa ring ganap na panganib. Hindi nagtagal, ang iba pang 2 tangke ay dumating sa eksena at ang isa ay nakatutok kay Nikolai. Gayunpaman, si Volchkov na ngayon ay nasa loob ng tangke ng Aleman ay nagpaputok ng isang shell at sinira ang 3 tangke ng kalaban. Ang tanging natitirang tangke ng Aleman ngayon ay ang kay Yager na lang. Sa pagkakataong ito karekap, ay mabilis na ipinakita ni Yager ang kanyang katapangan sa pamamagitan ng pagsabog sa sinasakyang tangke ni Volchkov. Kasunod nito, ang 2 natitirang tangke na sinasakyan ni Yager at Nikolai ay lumipat sa labas ng bayan at humarap sa isang makipot na tulay na bato sa isang ilog. Umabante sila at nagpaputok si Yager ng ilang mga putok sa T-34, ngunit nabigo itong tamaan ng tangke ng Soviet. Si Nikolai, sa kabilang banda, ay mayroon na lamang isang armor-piercing shell at naghihintay para sa perpektong sandali upang magpaputok. Makalipas ang ilang segundo, ang parehong mga tangke ay nagpaputok ng sabay-sabay at sa resulta ng pagsabog, karamihan sa mga tauhan ng Aleman ay napatay. Si Yager ay malubhang nasugatan, ngunit buhay pa at napagtanto na ang kanyang tangke ay wala ng silbi. Kasunod nito ay inutusan ni Nikolai ang kanyang driver na iram ang tangke at itulak ito sa gilid ng tulay. Pinipilit nito si Yager na gumapang palabas ng hatch kung saan nakita siya ni Nikolai na nakatutok sa kanya ng isang ninakaw na baril. Gayunpaman, ibinaba ng sundalong Soviet ang kanyang baril at nagpa siyang iligtas ang buhay ng kanyang kaaway. Sinubukan niyang hilahin si Yager patungo sa ligtas na lugar, ngunit bumitaw ito sa huli. Pagkatapos ay bumagsak si Yager sa kanyang kamatayan habang ang kanyang tangke na nasa ibabaw ng tulay ay bumagsak sa kanya sa ilog. Sa resulta ng kaganapang ito, ay dinala ng mga sundalo ang nasugatang si Volchkov sa isang temporary stretcher at nakipagkita kay Anya sa labas ng bayan. Pagkatapos, ay naglalakad sila patungo sa border ng Russia. At dito nagtatapos ang pelikula, mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!